ang pag-asa sa bagong umaga. Tinitigan kong muli ang halagang nakasulat sa aking passbook. AK 50,000. Nanginginig ang aking mga kamay. Paulit-ulit kong tinitingnan ang mga numero. Totoo ba ito? Pera ko ba talaga ito? Noong guro pa ako sa Cuba, ang buwanang sahod ko ay katumbas lamang ng 5,000. Ngayon, hawak ko ang halos 8 beses ng halagang iyon. Napaluhod ako sa sahig habang bumubuhos ang aking mga luha. Ang lahat ay nagsimula 3 taon na ang nakalilipas sa isang maliit na silid-aralan sa aking bayang Sinilangan. Ang pangalan ko ay Esperanza. Ipinanganak ako sa kabisera ng Cuba. Ang ibig sabihin ng pangalan ko sa Espanyol ay pag-asa. Bata pa lang ako, mayroon na akong pangarap, ang maging isang guro, ang magbasa ng mga libro at magturo sa mga bata. Ang isipin ko lang ang sarili ko sa ganoong sitwasyon ay nagpapasaya na sa aking puso. Nagbunga ang aking pagsisikap sa pag-aaral. Nakapasa ako sa National University of Pedagogy. Pagkatapos ng graduation, naging guro ako sa isang pampublikong paaralan. Iyon ang pinakapinagmamalaki kong sandali sa aking buhay. Tuwang-tuwa rin ang aking mga magulang. Sa Cuba, ang pagiging guro ay isang respetadong propesyon kahit na maliit ang sahod. Ngunit malupit ang katotohanan. Ang buwan ng sahod ko ay humigit kumulang 5,000 lamang. Kailangan naming mabuhay sa pamamagitan ng government ration card. Maging ang mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, beans at asukal ay limitado. Isang takdang dami lamang bawat buwan. Ang karne ay swerte ng makita isang beses tuwing may espesyal na okasyon. Ang isang tray ng itlog ay katumbas na ng halos 10% ng buwan ng sahod ko. Ang aking ama ay isang mekaniko na nag-aayos ng mga lumang sasakyan. Mga kotse mula pa noong 1950s ang tumatakbo pa rin sa aming mga kalsada. Ganoon ang realidad sa Cuba. Ang aking ina naman ay tumatanggap ng labada mula sa mga kapitbahay para kumita ng kaunting barya. Ganoon kaming nabuhay bilang isang pamilya, sinusubukang pagkasayahin ang bawat araw. Isang gabi habang naghahapunan, napabuntong hininga ang aking ina. Esperanza, pasensya na. Anak, mahinang sabi niya. Wala tayong patatas ngayon. Ngumiti ako at sumagot. Ayos lang po, Nay. Ngunit sa loob-loob ko, umiiyak ako. Isang 26 na taong gulang na guro, hindi man lang makapagbigay ng disenteng pagkain sa aking pamilya. Ang katotohanang iyon ay sobrang sakit. Noon nagsalita ang aking ama, Esperanza. Seryoso ang kanyang mga mata. Matalino ka, marunong kang mag-Ingles at Espanyol. Subukan mong umalis sa bansang ito. Mabigat ang mga salita ng aking ama. Kung mananatili ka rito, habang buhay kang magiging ganito. Ang mga salitang iyon ang nagpabago sa aking buhay. Tila may kung anong nag-aalab sa aking puso. Kumilos ang aking mga magulang at kamag-anak. Ang perang inipon nila sa loob ng mahigit 10 taon ay ipinagkatiwala nilang lahat sa akin. Iyon ay para sa isang pagkakataong makapag-aral sa Espanya. Kung makakapag-aral ako sa Madrid, magbubukas ang mga pinto para sa akin. Isang araw, makakabalik ako at matutulungan ang aking pamilya. Dala ang pag-asang iyon, naghanda ako. Sa araw ng aking pag-alis, niyakap ako ng aking ina nang paulit-ulit, mag-iingat ka sa iyong sarili, anak. Namumugto ang mga mata ng aking ama. Kailangan mong magtagumpay. Naglakad ako nang hindi lumilingon. Kung lilingon ako, tiyak na iiyak ako at manghihina ang aking determinasyon. Mula sa bintana ng eroplano, tanaw ko ang isla, isang maliit na lupain na napapaligiran ng luntiang halaman, ang aking bayan. Babalik ako. Bibigyan ko ng magandang buhay ang aking pamilya, pangako ko sa aking sarili. Nakarating ako sa Madrid, Espanya. Paglabas ko ng airport, natigilan ako. Namangha ako sa tanawing bumungad sa akin. Matatayog na gusali, malilinis na kalsada, at walang tigil na daloy ng mga sasakyan. Ibang-iba ito sa Cuba. Nanabik ang aking puso. Ngunit ang pananabik na iyon ay panandalian lamang. Agad kong hinarap ang pader ng katotohanan. Kailangan kong kumita para sa aking pag-aaral at pamumuhay. Sa umaga, naghuhugas ako ng pinggan sa isang kainan. Sa gabi, nagtatrabaho ako bilang janitor. Sa pagitan nito, doon ako pumapasok sa klase. 4 na oras lang ang tulog ko araw-araw.
Pagod na pagod ang aking katawan. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Dala ko ang perang isinakripisyo ng aking pamilya. Ang isiping iyon ang nagpalakas sa akin. Lumipas ang 2 taon. Isang hapon, habang nagtuturo ako ng Spanish conversation class, isang lalaking taga-silangan ang pumasok. Matangkad siya at may tahimik na disposisyon. Pagkatapos ng klase, lumapit siya sa akin. "Hello po," medyo utal niyang sabi. "Ako po si Marco, mula sa Pilipinas. Gusto ko pong matuto ng Espanyol." Iyon ang unang pagkikita namin ng aking magiging asawa. Linggo-linggo, hindi pumapalya si Marco sa klase. Siya ang pinakamasipag sa lahat. Pagkatapos ng klase, binabato niya ako ng mga tanong. "Ma'am, kailan po ginagamit ang ekspresyong ito? Tama po ba ang pagbigkas ko?" Ang kanyang kaseryosohan ay kahanga-hanga. Isang araw, pagkatapos ng klase, tinanong ako ni Marco na tila kinakabahan. "Ma'am, kumain na po ba kayo? May alam po akong masarap na kainan sa malapit." Tumanggi ako noong una, ngunit ang kabaitan sa kanyang mga mata ay nakapukaw sa aking puso. Umupo kami sa isang maliit na tapas bar. Habang kumakain, nagkwentuhan kami. Nalaman kong si Marco ay nag-aaral ng sining sa Pilipinas at interesado siya sa tradisyonal na European pottery. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasa Espanya. Gusto kong pag-isahin ang tradisyonal na sining ng Pilipinas at ang mga pamamaraan ng kanluran, sabi niya. Habang pinapakinggan ko ang kanyang mga pangarap, gumaan ang aking pakiramdam. Ikinuwento ko rin ang aking buhay sa Cuba, ang dahilan kung bakit ako napunta roon para sa aking pamilya at ang bigat ng responsibilidad na kailangan kong bumalik balang araw. Tahimik na nakinig si Marco at pagkatapos ay sinabi niya, "Ang tapang ninyo, Esperanza. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ninyo sa inyong pamilya. Hindi nyo alam kung gaano kalaking ginhawa ang idinulot ng mga salitang iyon." Iyon ang unang pagkakataon mula nang umalis ako sa Cuba na naramdaman kong may nakaintindi sa akin. Mula noon, madalas na kaming magkita. Noong una, para lang mag-practice ng Espanyol. Ngunit unti-unti, nagsimula kaming magbahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Noong nasugatan ko ang aking kamay sa paghuhugas ng pinggan, noong pagod na pagod ako sa paglilinis sa gabi, palaging nariyan si Marco. "Esperanza, pagod ka na naman. Tandaan mo, ang mga taong nagsisikap ay laging may magandang bukas na naghihintay." Ang kanyang mga salita ay puno ng sinseridad. Isang araw ng tagsibol, inaya ako ni Marco sa Retiro Park. Umupo kami sa isang bangko malapit sa Crystal Palace. Tahimik na nagsalita si Marco. "Esperanza," bahagyang nanginginig ang kanyang boses. "Malapit na akong bumalik sa Pilipinas. Tapos na ang master's degree ko. Tila hihinto ang pagtibok ng aking puso. Ngayong mayroon na akong taong masasandalan, mag-iisa na naman ba ako?" Ngunit nagpatuloy si Marco. "Pero, hindi ko maisip ang buhay ko na wala ka." Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. "Gusto mo bang sumama sa akin sa Pilipinas?" Bumuhos ang aking mga luha. Isang halo ng saya at takot ang bumalot sa akin. Ang Pilipinas, isang bansang banyaga. Paano kaya ang buhay doon? Puno ng pangamba ang aking dibdib, ngunit nakita ko ang katapatan sa mga mata ni Marco. Ang taong ito, mapagkakatiwalaan ko. Hindi naging madali ang desisyon. Tumawag ako sa aking mga magulang sa Cuba. Sandaling natahimik ang aking ina. "Esperanza," nanginginig ang kanyang boses. "Kung saan ka masaya, anak, iyon ang pinakamahalaga. Pero nag-aalala kami, wala kaming alam tungkol sa Pilipinas." Nag-alala rin ang aking ama, ngunit sa huli, iginalang niya ang aking desisyon. "Kung iyan ang landas na pinili mo, magtitiwala kami. Huwag mo lang kaming kalilimutan." Pagkababa ng telepono, umiyak ako. Nangako akong babalik para sa aking pamilya at ngayon ay sinisira ko ang pangakong iyon. Ngunit hinawakan ni Marco ang aking kamay. "Pangako, dadalhin natin ang mga magulang mo sa Pilipinas. Bibigyan natin sila ng magandang buhay." Pinaniwalaan ko ang pangakong iyon. Nagpasya kaming magpakasal, taglagas noon, ng 2022. Dala ang aking pasaporte na may spouse visa, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Paglabas ko ng airport, humaplos sa aking pisngi ang mainit at maalinsangang hangin, isang klimang ibang-iba sa Cuba. Sinalubong kami ng mga magulang ni Marco. Sa aming unang pagkikita, niyakap nila ako ng mahigpit.
Esperanza, iha, malambing ang boses ng biyenan kong babae. Napakahaba ng iyong biyahe. Ngayon, pamilya ka na namin. Dahil sa mga salitang iyon, muli akong napaiyak. Isang bagong bansa, isang bagong pamilya, ang simula ng isang bagong buhay. Ang unang gabi ko sa Pilipinas ay hinding-hindi ko malilimutan. Sa bahay ng mga magulang ni Marco, inayos ko ang aking mga gamit. Pumasok ako sa banyo at nakita ang shower. Pagpihit ko ng gripo, lumabas ang mainit na tubig. Natulala ako. Sa Cuba, bihira ang araw na may mainit na tubig. Minsan o 2 beses sa isang linggo at mahina pa ang pressure. Ngunit dito, iba, anumang oras may mainit na tubig. Paulit-ulit kong binuksan at isinara ang gripo. Totoo ba ito? Bulong ko sa sarili. Hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Ang isang simpleng bagay na ito ay isang luho sa Cuba. Paglabas ko ng banyo, naghihiwa ng prutas ang aking biyenan. Esperanza, iha. Nakangiti siya. Gutom ka na siguro, tikman mo ito. Tiningnan ko ang plato at hindi ako makapaniwala. Mangga, rambutan, pinya, saging isang bundok ng makukulay na prutas. Muli akong napaiyak. Sa Cuba, ang prutas ay napakahalaga. Saging o manggalang ang paminsan-minsang nakukuha at napakamahal pa. Pero dito, iba. Pumunta ka lang sa palengke o supermarket, buong taon mayroon. At mas mura kumpara sa Cuba. Nang una akong pumunta sa supermarket, talagang nagulat ako. Sa meat section, namangha ako. Baka, baboy, manok na katambak na parang bundok. Totoo bang karne lahat ng ito? Tanong ko. Lahat ba ng tao, basta na lang nakakabili nito? Tumawa si Marco. Oo naman, kahit gaano karami ang gusto mo. Napahagulgol ako roon mismo. Sa Cuba, ang pambili ng karne ay katumbas na ng 1 linggong sahod at iyon ay kung makakahanap ka pa. Ang manok na nakukuha namin sa rasyon ay 1 beses sa 1 buwan lang leeg at pakpak lang. Pero dito, iba. Ang mga tao ay punong-puno ng karne ang kanilang mga shopping cart. Isang normal na tanawin. Hinawakan ni Marco ang aking kamay. Esperanza, mula ngayon, makakain mo na ang lahat ng gusto mo. Huwag kang mag-alala. Nang gabing iyon, nagluto sila ng kare-kare para sa akin. Ang malambot na buntot ng baka ay kumukulo sa malapot na sarsa ng mani. Pagsubo ko ng 1 piraso, napaisip ako, panaginip ba ito? Mula nang ipanganak ako, hindi pa ako nakakatikim ng ganito, kasarap na karne. Masarap ba? Tanong ng biyenan ko. Tumango ako habang umiiyak. Opo, tita. Hindi po ako makapaniwala. Namasa rin ang mga mata ng aking biyenan. Esperanza, iha, marami ka sigurong pinagdaanan. Mula ngayon, dito ka na magiging masaya. Ang buhay sa Pilipinas ay hindi naging madali sa simula. Ang pinakamalaking problema ay ang wika. Ang Filipino ay talagang mahirap. Ibang-iba sa Espanyol. Gabi-gabi, tinuturuan ako ni Marco, ngunit mahirap ang pagbigkas. Hindi ako sanay sa mga tunog. Nahihirapan akong bigkasin ang mga salitang may nang o ang pagkakaiba ng e at i. At ang mga Pilipino, ang bibilis magsalita. Kapag pumupunta ako sa palengke, ang bilis magsalita ng mga tindera, wala akong maintindihan. Sa bawat pagkakataong ganoon, nararamdaman kong wala akong silbi. Sa Cuba, isa akong respetadong guro. Pero dito, isa lang akong dayuhan na hindi marunong magsalita ng kanilang wika. Isang araw, sumakay ako ng bus mag-isa. Naligaw ako. Kahit tingnan ko ang mapa sa aking telepono, hindi ko mabasa ang mga pangalan ng lugar. Nataranta ako at lumingon-lingon. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit. Ineng, saan ka ba pupunta? Ipinakita ko sa kanya ang address na nakasulat sa papel. Hinawakan ng matanda ang aking kamay at sinamahan ako sa sakayan ng jeep. Dito ka sumakay. Sabihin mo lang sa driver kung saan ka bababa. Mag-iingat ka. Ang kanyang kabaitan ay muling nagpaiyak sa akin. Ang mga Pilipino, kahit sa isang dayuhan, ay mababait. 1 buwan matapos akong dumating, sinabi ni Marco, Esperanza, subukan kaya nating maghanap ng trabaho? Isang trabaho kung saan magagamit mo ang iyong kakayahan. Isa akong guro, ngunit wala akong lisensya dito. Hindi pa rin ako bihasa sa Filipino. Kaya naghanap ako ng trabaho bilang guro ng Espanyol. Sa kabutihang palad, isang language school sa Makati ang nangangailangan.
Nagpasa ako ng resume at na-interview. Sinabi ng direktor ng eskwelahan, Esperanza, napakaganda ng iyong accent. Bihira ang mula sa Cuba. Magiging magandang karanasan ito para sa mga estudyante. Pwede ka na bang magsimula sa susunod na linggo? Ganoon ko nakuha ang aking unang trabaho sa Pilipinas. Sa unang araw ko, nanginginig ang mga kamay ko sa kaba. Pagbukas ko ng pinto ng language school, nakita ko ang mga estudyante, karamihan ay mga college students at young professionals. Pagkatapos ng aking unang klase, isang estudyante ang nagsabi, "Ma'am, ang ganda po talaga ng pronunciation ninyo. Ganoon pala kaganda ang wikang Espanyol. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa. Ang karanasan ko bilang guro sa Cuba ay may silbi pala. Naramdaman kong maaari rin akong kilalanin dito. Isang buwan akong nagtrabaho at dumating ang unang sahod. Inabot sa akin ng direktor ang isang sobre. Esperanza, tuwang-tuwa sa iyo ang mga estudyante. Simula sa susunod na buwan, dadagdagan natin ang iyong mga klase." Nanginginig kong tinanggap ang sobre. Pag-uwi ko, binuksan namin ito ni Marco. Kinumpirma ko ang halagang idineposito sa aking passbook, 50,000. Bayad iyon para sa 4 na araw na trabaho sa isang linggo, 5 oras bawat araw. Napaupo ako sa sahig. Nagulat si Marco. "Esperanza, anong nangyari? May masakit ba sa iyo?" Umiling ako. Bumuhos ang aking mga luha. "Marco," nanginginig ang aking boses. "Pera ko ba talaga ito? Noong guro ako sa Cuba, ang sahod ko ay 6,000 lang. At kasama na doon ang rasyon. Ang cash na hawak ko ay mas maliit pa. Pero dito, bilang part-timer, kumikita ako ng 8 beses na mas malaki. Hindi ako makapaniwala." "Esperanza," hinaplos ni Marco ang aking likod. "Iyan ang bunga ng pagsisikap mo. Pera iyan na nararapat para sa iyo." Ngunit matagal akong umiyak. Isang halo ng saya at lungkot. Masaya dahil kaya ko ng kumita at tulungan ang aking pamilya. Malungkot para sa aking mga magulang. Nabubuhay pa rin sila sa sahod na 6,000. Agad akong nagpadala ng pera sa Cuba. Nagpadala ako ng 1,2,000 mahigit 3 beses ng buwan ng sahod nila. Kinabukasan, tumawag ang aking ina. "Esperanza," nanginginig ang kanyang boses. "Ikaw ba talaga ang nagpadala nito? Ang laking pera nito para sa isang buwan." "Opo, Nay," umiiyak din ako. "Dito po, binabayaran ka ng tama para sa trabaho mo. Huwag na po kayong mag-alala ni Papa." Sa kabilang linya, narinig kong umiiyak ang aking ina. "Ang anak ko, talagang nagsikap ka. Ipinagmamalaki ka namin, anak." Sa sandaling iyon, nakumpirma ko, tama ang desisyon kong pumunta sa Pilipinas. Unti-unti akong nasanay sa buhay dito. Maraming bagay ang ikinagulat ko. Una, ang pampublikong transportasyon. Ang mga bus, jeep at tren ay dumarating kada 5 o 10 minuto. Sa Cuba, swerte ka na kung may isang bus sa loob ng 1 oras. Maghihintay ka ng walang kasiguraduhan. At ang mga bus sa Pilipinas, malilinis at may aircon. Ang LRT at MRT, mas nakakagulat pa. Isang tren na tumatakbo sa ilalim ng lupa. Noong una, natakot ako, ngunit nang masubukan ko, mabilis at nasa oras. Hindi ako makapaniwala na sumusunod sila sa schedule. Sa Cuba, lahat ay mamaya na. Ang bus, darating mamaya. Ang rasyon, darating mamaya. Ang kuryente, babalik mamaya. Ngunit sa Pilipinas, iba. Lahat ay eksakto. Isang gabi, mga 11:00, dumaan ako sa isang convenience store. Maliwanag ang mga ilaw at bukas ang pinto. 24 hours po ba kayo? Tanong ko sa tindera. "Opo, araw-araw po kaming bukas." Sagot niya na parang normal lang. Hindi ito maiisip sa Cuba. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, sarado na ang lahat ng tindahan. Madalas pa ang brownout at kandila lang ang gamit namin. Pero ang Pilipinas, maliwanag kahit gabi. Habang naglalakad kami ni Marco isang gabi, tinanong ko siya, "Marco, para sa mga Pilipino, normal lang ba ang lahat ng ito? Ang laging may mainit na tubig, laging may kuryente, at ligtas maglakad sa gabi?" Nag-isip sandali si Marco. "Oo, siguro. Akala ko rin normal lang. Pero ngayong naririnig ko ang kwento mo, Esperanza, napagtanto kong dapat pala akong magpasalamat. Sobrang swerte pala natin. 6 na buwan matapos akong dumating,
malaki na ang ipinagbuti ng aking Filipino. Natuto ako sa panonood ng mga teleserye at pakikipag-usap sa aking biyenan. Kung dati ay pagbati lang ang kaya kong sabihin, ngayon ay nakikipagtawaran na ako sa palengke. Isang araw, sinabi ng tindera ng prutas, "Uy, Ineng, ang galing mo nang magtagalog." Dati, ni isang salita wala. Hindi niyo alam kung gaano ako kasaya sa narinig ko. Naramdaman kong tinatanggap na ako. Sa language school, naging sikat din ako. Dumami ang aking mga estudyante at nahati sa 2 klase. Nag-alok ang direktor. "Esperanza, gusto mo bang maging full-time employee? Mas malaki rin ang maibibigay naming sahod." Isang alok na maging regular employee parang panaginip. Sa Cuba, isa akong lisensyadong guro pero hindi nakatanggap ng maayos na trato. Dito, mula sa part-time, maaari akong maging regular. Agad akong pumayag. Tumaas ang sahod ko sa 75,000. Isang halagang hindi ko kikitain sa Cuba kahit magtrabaho ako ng 1 taon. Ngayon, kinikita ko ito sa 1 buwan. Kahit buwan-buwan akong nagpapadala sa aking mga magulang, nakakapag-ipon pa rin ako. Sa Cuba, hindi ko iyon naranasan. Walang salitang ipon. Kung ano ang kinita, gagastusin agad at kulang pa. Normal ang mangutang. Pero dito, iba. Matapos bayaran ng upa, mga gastusin at magpadala ng pera, may natitira pa. Sa tuwing nakikita kong lumalaki ang balanse sa aking passbook, napupuno ng pasasalamat ang aking puso. "Marco, hindi ba ako nananaginip? Totoo bang pera ko ito?" Ngumiti siya. "Oo, Esperanza, perang pinaghirapan mo. Ipinagmamalaki kita." Tag-init ng 2024, sa wakas ay dumating ang araw na maimbitahan ko ang aking mga magulang sa Pilipinas. Medyo naantala dahil sa epekto ng pandemya, ngunit nang bumalik sa normal ang lahat, nag-book ako ng kanilang mga tiket. Sa umagang susunduin ko sila sa NAIA, hindi ako nakatulog sa pananabik. "Marco, magugustuhan kaya ng mga magulang ko ang Pilipinas? Paano kung madismaya sila?" Hinawakan ni Marco ang aking kamay. "Huwag kang mag-alala, siguradong matutuwa sila." Sa arrival gate, naghintay kami. Pagkaraan ng halos 1 oras, lumabas sina Papa at Mama. Pumayat si Papa. Dumami ang puting buhok ni Mama. 2 taon ko silang hindi nakita. "Mama, Papa," tumakbo ako at niyakap silang dalawa. Hinaplos ni Mama ang aking likod. "Esperanza, anak, dalaga ka na. Nahirapan ka ba rito?" Namumula rin ang mga mata ni Papa. "Ayos ka lang ba?" Matagal kaming nagiyakan doon. Bumati si Marco sa kanila. "Tito, tita, salamat po sa pagdating. Ako po si Marco, asawa ni Esperanza." Mahigpit na kinamayan ni Papa si Marco. "Iho, alagaan mo ang anak namin. Salamat." Paglabas namin ng airport, lumingalinga si Papa. "Esperanza, ito na ba talaga ang Pilipinas?" Napakalaki at napakaganda ng airport. Namangha rin si Mama. Ang liliwanag ng mga ilaw kahit tanghali. Ngumiti ako. "Mama, Papa, simula pa lang po iyan. Marami pa kayong ikagugulat." Sa sasakyan ni Marco, habang binabagtas namin ang expressway, hindi mapigilan ni Papa ang mamangha. "Tingnan mo ang kalsadang ito. Ang luwang at ang kinis. Ang bibilis ng mga sasakyan. Ang mga kalsada sa Cuba ay baku-bako. Ngunit ang mga highway sa Pilipinas ay malapad at makinis. Tingnan mo ang mga gusaling iyon," turo ni Mama. Habang papalapit kami sa Makati, nagsimulang lumitaw ang mga skyscraper. Sa Havana, may matataas na gusali, pero karamihan ay luma at sira-sira na. Ang mga gusali dito ay kumikinang, gawa sa salamin, at modernong-moderno ang disenyo. Pagdating sa bahay, ipinakita ko sa kanila ang aming maliit na apartment. Ngunit para sa kanila, isa na itong palasyo. "Esperanza, ito ba ang bahay ninyo? Ang ganda-ganda naman." Sinubukan ni Papa ang gripo. Lumabas ang malakas na agos ng mainit na tubig. Nagulat siya. "Lagi bang may ganito?" "Opo, Pa. 24 hours po may mainit na tubig." Paulit-ulit niyang binuksan at isinara ang gripo. Tiningnan naman ni Mama ang kusina, may gas stove at malaki ang refrigerator. "Esperanza, ang ganda talaga ng buhay mo rito." Sa reaksyon nila, nanikip ang aking dibdib. Ang mga bagay na normal para sa mga Pilipino ay isang himala para sa aking mga magulang. Nang gabing iyon, nagluto ako ng tinola.
Habang naririnig ang kumukulong sabaw, sinabi ni Papa, Esperanza, manok ba talaga lahat ng ito? Ang dami-dami. Opo pa, dito po, kahit gaano karaming manok ang gusto ninyo, makakain ninyo. Dahan-dahan nilang kinain ang manok, ninanamnam ang bawat piraso. Ang itsura nila ay nakakadurog ng puso. Buong buhay nila, hindi sila nakakain ng disenteng karne. Ngayon, nasa harapan ko sila at kumakain ng masarap na ulam. Ika-4 na araw nila, dinala ko sila sa isang malaking supermarket. Pagpasok pa lang, natulala sila. Esperanza? Tanong ni Papa. Lugar ba talaga ito para mamili? Habang tulak ko ang cart, hindi sila makaalis sa kanilang kinatatayuan. Gulat na gulat sa mga produktong nakatambak sa mga estante. Sa fruit section, tambak ang makukulay na prutas, mansanas, peras, dalandan, pakwan, ubas, strawberry. Hinawakan ni Mama ang isang mansanas gamit ang nanginginig na kamay. Esperanza, nabibili ba ito? Magkano? Mama, mga alaman 200 po ang isang supot. May luhang namuo sa mga mata ni Mama. Sa Cuba, ang isang mansanas ay katumbas na ng 1 linggong sahod at iyon ay kung makakahanap ka. Kunin ninyo po ang lahat ng gusto ninyo, Ma. Huwag po kayong mag-alala, sabi ko. Ngunit nag-aalangan pa rin siya. Pumunta kami sa meat section. Baka, baboy, manok na kahilera sa display. Matagal na nakatayo si Papa. Totoo bang karne lahat ng ito? Opo, Pa. Sabihin ninyo lang po kung anong parte ang gusto ninyo. Umiling si Papa. Wag na, Esperanza. Mahal siguro iyan. Papa, hindi po mahal ang karne dito. Wag po kayong mag-alala. Naglagay ako ng 2 pack ng liempo at 1 pack ng baka sa cart. Gatas, itlog, keso, tinapay, mga pagkaing pangarap lang sa Cuba. Pagkatapos magbayad, umabot ng halos 3,000 ng aming pinamili. Para sa isang Pilipino, normal na, pamimili lang iyon. Ngunit para sa aking mga magulang, nakakagulat na halaga iyon, katumbas ng kalahating taon nilang sahod sa Cuba. Pauwi, hinawakan ni Mama ang aking kamay. Esperanza, panaginip ba ito o totoo? Ang makakain ng sapat at mabili ang gusto mo. Nanginginig ang kanyang boses. Napaiyak na rin ako. Naalala ko ang lahat ng paghihirap nila. Ang aking ama na nag-aayos ng lumang kotse para sa kakarampot na kita. Ang aking ina na naglalabada para sa iba. Ngayon, narito sila sa Pilipinas at nararanasan ang kasaganaan. Isang gabi, dinala ko sila sa BGC. Gusto kong makita nila ang night view mula sa isang park. Pagdating namin, maraming tao ang namamasyal, nagbibisikleta, kumakain. Tingnan mo ang mga gusaling iyon, sabi ni Mama. Ang gaganda ng mga ilaw. Sa Cuba, pagdating ng gabi, madilim ang paligid dahil sa kakulangan sa kuryente, halos walang ilaw sa kalsada, pero ang Maynila, iba, parang araw kahit gabi. At ligtas. Esperanza? Tanong ni Papa. Ligtas bang lumabas dito sa gabi? Opo, Pa. Napakababa po ng crime rate dito. Kahit babae, pwedeng maglakad mag-isa sa gabi. Hindi makapaniwala si Papa. Sa Cuba, delikado iyon, lalo na sa babae. Bumili kami ng ice cream at inumin sa convenience store at umupo sa isang bangko. Dahan-dahang dinilaan ni Mama ang kanyang ice cream. Esperanza, parang langit dito. Nakakain ka ng sapat, ligtas kang makakalakad. Hinawakan ko ang kamay ni Mama. Mama, Papa, pwede rin po kayong magkaroon ng ganitong buhay. Ako po, ang bahala sa inyo. Umiling si Mama. Wag na, Esperanza. Sa Cuba kami titira. Iyon ang aming tahanan. Ngunit sinabi ni Papa, okay lang kami, Esperanza. Ang makita kang masaya at namumuhay ng ganito, sapat na iyon para sa amin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang isiping kailangan kong pabalikin ang aking mga magulang sa Cuba ay nagpasikip sa aking dibdib. Ngunit alam kong mahihirapan sila rito. Matatanda na sila at hindi marunong mag-Filipino, pero masaya na akong naipakita ko ito sa kanila. Nagpasya akong imbitahin sila ng mas madalas. Kinaumagahan, tinawag ako ni Papa. Esperanza, may sasabihin ako. Ano po iyon, Pa? Tama ang naging desisyon mo. Ang pagpunta mo rito sa Pilipinas, may luha sa kanyang mga mata. Ito ang lugar kung saan maaaring mabuhay ng may dignidad ang isang tao.
Sa Cuba, kahit gaano ka kasipag, hindi ka makakaahon sa kahirapan. Pero dito, ang iyong pagsisikap ay may katumbas na gantimpala. Ngayon ko lang iyon naintindihan ng lubusan. Umiyak na rin ako. Papa, patawad po. Hindi na ako makakabalik. Hinaplos ni Papa ang aking ulo. Huwag kang humingi ng tawad. Ang makita kang masaya, iyon na ang pinakamagandang regalo sa amin. Magpatuloy ka lang mabuhay ng maayos dito. Sa sandaling iyon, tila may nabunot na tinik sa aking dibdib. Ang pakiramdam na may basbas na ako mula sa kanila. 3 linggo na sila sa Pilipinas. Dinala ko sila sa ospital. Matagal nang inirereklamo ni Papa ang pananakit ng kanyang likod. Sa Cuba, walang maayos na gamutan. Walang gamot, luma ang mga kagamitan. Pagpasok namin sa isang pribadong ospital sa Maynila, nagulat si Papa. Esperanza, ospital ba talaga ito? Parang hotel sa ganda. Komportable ang mga upuan sa waiting area. May libreng tubig at tsaa. Kumuha kami ng numero at naghintay. Walang mahabang pila. Moderno ang mga kagamitan. Pagkatapos ng x-ray, nadiskubreng may slipped disc si Papa. Sinabi ng doktor, gagaling po ito sa physical therapy. Magre-reseta rin ako ng gamot. Sa parmasya, ipinaliwanag ng pharmacist ang pag-inom ng gamot. Natulala si Papa habang hawak ang supot ng mga gamot. Esperanza, mayroon ba talagang lahat ng gamot na ito rito? Ngumiti ako. Opo, Pa. Hindi po nauubusan ng gamot dito. Ang bayad sa ospital at gamot ay umabot ng halos 6,000. Hindi ito gaanong kamahalan para sa mga Pilipino, ngunit nagulat si Papa. Esperanza, ang laking pera niyan. Ayos lang po, Pa. Kumikita na po ako ngayon. Pauwi, sinabi ni Papa. Esperanza, ibang bansa talaga ang Pilipinas. Ang maayos na pagtingin sa ospital at madaling makakuha ng gamot, hindi ito maiisip sa Cuba. Dumating ang araw ng kanilang pag-uwi. Sa NAIA, sa departure gate, nagyakapan kami. Umiiyak si Mama. Esperanza, mag-iingat ka, laging kang tumawag. Sinabi ni Papa kay Marco, Iho, ikaw na ang bahala sa anak namin. Ang pagpayag naming pumunta siya sa Pilipinas ang pinakamagandang desisyon na ginawa namin sa aming buhay. Habang pinapanood ko silang maglakad papasok sa gate, matagal akong nakatayo doon. Inakbayan ako ni Marco. Huwag ka nang umiyak, Esperanza. Sa susunod na taon, iimbitahin natin sila ulit. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Mama. Esperanza, nakarating kami ng ligtas. Ang isang buwan diyan ay parang panaginip. Tama pala ang desisyon naming payagan kang pumunta sa Pilipinas. Maging masaya ka, anak. Binasa ko ang mensahe at umiyak ako. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Pagpasok ko sa language school, tinanong ako ng mga estudyante. Ma'am, okay na po ba ang mga magulang ninyo? Opo, nakarating na sila ng maayos kahapon. Nagustuhan po ba nila ang Pilipinas? Ngumiti ako. Opo, sobra. Naintindihan daw nila ngayon kung gaano kagandang bansa ang Pilipinas. Sabi ng isang estudyante, Ma'am, sa tuwing naririnig namin ang kwento ninyo, napagtatanto naming ang mga bagay na akala namin ay normal lang, dapat pala naming ipagpasalamat. Tumango ako. Tama kayo, mapalad kayong mga Pilipino. Sana mas ma-appreciate ninyo kung gaano kaganda ang bansang ito. Pauwi, napahinto ako sa paglalakad. Ang maningning na ilaw sa kalye, ang malinis na bangketa, ang mga taong pumipila ng maayos, ang bus na dumarating sa tamang oras, lahat ay parang himala. Isang pang-araw-araw na buhay na imposible sa Cuba ay normal dito. Tumingala ako sa langit at nagpasalamat. Salamat po at dinala ninyo ako rito. Salamat sa pagkakataong maipakita ang Pilipinas sa aking mga magulang. Pag-uwi ko, naghahanda ng hapunan si Marco. Esperanza, anong gusto mong kainin? Kahit ano, basta luto mo. Sa hapagkainan, sinabi niya, ang pagdating ni na tito at tita, marami rin kaming natutunan. Ano iyon? Kung gaano karami ang dapat naming ipagpasalamat. Na ang mga bagay na akala namin ay pangkaraniwan, ay isa palang malaking biyaya. Hinawakan ko ang kamay ni Marco. Salamat, Marco. Salamat sa lahat ng kabutihan mo sa mga magulang ko. Ngumiti siya. Pamilya tayo, natural lang iyon. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa aking talaarawan. Ngayon, muli kong napagtanto.
Ang Pilipinas ay hindi lang basta isang bansa para sa akin. Ito ang lugar na nagbigay sa akin ng pagkakataong mabuhay ng may dignidad. Ako, na dating nabubuhay sa halagang awan 200 sa isang araw para sa isang kainan, ay kumikita na ngayon ng marangal. Nakakapagpadala ako ng gamot sa aking mga magulang, nakakapag-ipon ako, nakakapagplano ako para sa hinaharap. Lahat ng ito ay regalong bigay ng Pilipinas. Mamumuhay ako ng may pasasalamat sa bansang ito. At balang araw, gusto kong magbigay ng pag-asa sa mga taong tulad ko na naghahanap ng mas magandang buhay. Hinding-hindi ko malilimutan ang araw na iyon nang una kong matanggap ang aking sahod at napahagulgol ako. Naintindihan ko noon kung gaano kahalaga ang mabuhay ng may dignidad at mayroong isang bansa kung saan ito ay posible. Salamat, Pilipinas. Salamat sa pagbibigay sa akin ng bagong buhay. Ako si Esperanza. Sa Espanyol, ang ibig sabihin ay pag-asa. At dito, sa bansang ito, natagpuan ko ang aking pag-asa.